Hindi. Tingin kasi sandana ng lolo ko at sumagot ka po lumakas. Pwes, pumili ka ng katulad ni Enrique. Bata, magandang lalaki at ustoryoso. Sila kaso sa dyan, ilang beses na tayong paalam, hindi pa tayo makaalis na rin. Hindi naman ako magmumukhang puyat eh. Ay, kasi lang si Dennis, para wag kang magmukhang puyat, ay kailangan magpahinga ka na. At bukas na tayo magkita-kita sa simbahan. Palagay ko ba kahit naiwanan niyo ako nag-iisa eh, hindi rin ako makakatulog. Sapagkat nag-uumapaw ang kaligayahan sa aking puso. At hanggang bukas na lamang, ay magiging may bahay ako ni Enrique. Ibig ko maging madali na ang oras. At ibig ko maging umaga na. Oo, ako man ang nasa lugar mo, ito yung hindi rin ako makakatulong. Talagang napakaswerte mo. Napakagandang lalaki ng napapangasawa. Talaga? Mapalad ka talaga, sorry. Oo, huwag ka naman pinagpi. Salamat ka pa nga't lumigo sa'yo kahit na matanda eh. Dali na, Anita. Nakakapeste ang matandang yun eh. Oh, wala akong iniwan sa pusa kong maglambing. Matilda? Halika nga, ilisip mo lahat ang mga regalong to. At dalhin mo lahat sa kwarto, ha? Andiyan na ba si Basoro? Wala pa ho, napakaagap ka naman ah. Eh, maalala ko nga pala, meron nga pala babae na hintay dito sa sala. Babae? Kanina po naghihintay eh. Ate, mawala na kami sa kotse, ha? Sige na. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga naman. Hindi ko kayo natatandaan. Ano ba maipaglilingkod ko sa inyo? Hindi mo na ako matatandaan pagkat ngayon lamang tayo nagkaharap. Ako'y naparito bilang isang ina upang manikluhan at makaawa sa iyo alang-alang sa unang malay na batang ito. Hindi kita maunawaan. Ang batang ito hindi magkakaroon ng pangalan kapag napakasal ka kay Enrique. Ang ibig mo sabihin? Oo, salita. Si Enrique ang ama ng batang ito. At akong kanyang sabimpalad na ina, ikaw ay babaeng katulad ko. At ako'y umaasal, maunawaan mo ang bigat ng dalamahating ibig ng buwasan ng aking dibdib. Maawa ka sa akin at sa aking anak. Sa ngalan ng Diyos ay niluluhog ko sa iyo. Niluluhog ko sa iyo kung agawin ng kaligayahan naming mag-ina. Huli na ang paglapit mo sa akin. At saka hindi kita dapat paniwalaan. Si Enrique iniibig ko. At ako man ay may karapatan din lumigaya sa piling niya. Sa totoo man at sa hindi sinasabi mo, ay maliwanag ang kanyang kapasyahan na ako ang napili niyang pakakasalan sapagkat ako ang tunay niyang minamahal. Nagkakamali ka, Soledad. Wala pa sa pagkapatay, nagmahala na kami ni Enrique. Alam na alam ko ang kanyang damdamin. Napilitan siya magtapat sa ilang pag-ibig dahil hindi siya sanay sa pagdaralita. Nakita niya sa iyo ang landas na magbibigay sa kanya ng masaganang pamumuhay. Sa madaling sabi, ang iniibig niya sa iyo ang iyong kayamanan at hindi ikaw. Kahit habang may panahon ay imulat mo ang iyong mata sa katotohanan. Hindi ko na ibig marinig pa ang sasabihin mo. Si Enrique tapat sa akin at hindi ko paniniwalaan ang mga binibintang mo sa kanya. Kahit maaari ka nang makalit at wala akong pakilang sa inyong dalawang mag-ina. Kung hindi mo man matagpuan sa iyong puso ang Afrika pagkat ay maawa ka sana sa aking anak. Huwag mo ipagkaitang karangalan ng kanyang pagkatao. Sapagkat lalo siyang higit na may karapatan sa pangalang inaagaw mo sa kanya. Inaaksaya mo lang iyong panahon. Umalis ka na! Ikaw ay bata pa.
makakatagpo ka ng higit na makapagpapaligaya sa iyo. Ang pag-asa namin sa buhay na mag-inay na kasalanan sa iyong mga palad. At kapag yan ay pinagkait ay mamasarapin po namin na magpagkatiwakan. Kaysa mabuhay na lamang sa pagluha sa amang panahon. Maawa ka sana sa amin, Soledad. Maawa ka sana sa amin. Maawa. Ako ba'y kaawaan niyo kung ako naman ang magduksa upang kayo'y lumigaya? Ang magiging kahihiyan ko pa sa lipunan ay mahugasan ng inyong pagluha. Kung ako ba'y magpakamatay upang hugas lang ng inyong kaligayahan ay patatawarin kaya ako ng Diyos. Talaglisanin mo ng tahanan ito at huwag mo nang gampalain ang aking katahimikan. Lumayas ka na! Lumayas ka na! Dad! Jose, tatapolong. Tayo na sa simbahan. Dad, hindi na tayo pupunta sa simbahan. Dahil dinaramdam kong sabihin hindi na matutuloy ang ating pag-usap. Binuo ko na sa aking sarili na pakasalan ng isang babaeng lalong karapat-dapat sa aking pagmamahal upang mabigyan ng pangalan ng walang malay na bunga ng aming pag-ibig. Inaamin kong ako ang may kasalanan ng lahat sapagkat nasilaw ako sa iyong kayamanan. Ang akala ko'y mabibili ko ang buong daigdig sa pamamagitan ng iyong salapi. Sabihin pa, ako isang tao lamang na inianhag sa pagkakamali. Dahil sa mga kabutihang loob na ipinamalas mo sa akin, ay hindi ko maatim na ikaw ay patuloy ang dayahin. Patawarin mo ako, Soledad. Enrique.
ba sinabi sa'yo huwag kang lalapit sa kwartong ito? Mangyari ho Senyorita Margarita. Mahuli na kayo sa mise. Hala, sige, kunin mo ang belo ko. Nasa kotse na ho. Sulong-sulong sa kusina. Oo. Dali ka. Ate Stella, mahuli na tayo sa misa. Ate, naiyak ka? Wala kang pakialam. Tena. Ay, nakita ang basilidad? Ay, naku, oo. Ang itsura lang ng mukha, ang isim ko sino. Ang ganda nun, magandang lalaki. Ang daming sabi sa katawan. Lalo sa ulo. Ay, wala ho eh. Talaga ba ang bata? Ay, Jinjing! Wala bumibili dito, Jinjing! Wala bumibili dito, makani, dali ka! Ano ba? Yun na lang isa. Nakita mo mga kuntil dito. Ako pa ako. Oy, si Pili saging isa. Saging yung ano. Bakit mo na kasi Kailangan niya po. Maniho kayo, Ale? Ale, maniho kayo? Ale, maniho? Ale? Sige na, pumingin ako kayo ng mani. Ay! Hahara-hara ka kasi eh. ate ko parang tinda na talaga na nakabang ka. Masyado mo ba ito? Nabangga na ito hindi, di ba pinulo? Akala mo kung sino ko maglalakad. Para sarili kasada. Ay, magdala. Balik ka dito. Suplada. Akala mo kung sino? Masyado naman. Sobrang ako kung kasino ah. Kama na magdala. Nabanggalan ako dinakad. Narito pa ang isang ubod ng bango, subalit sa ganday alangan sa iyo. Eto pa. Ayan pa. Lahat na ikunin mo't alay ng puso kung ngayon ay hilong-hilo. Ipipitas pa kita ng mga bulaklak at nang magkumamoy ang lansa ng dalag. Tama na yan, baka yulo kita. Nagyan ako ng mga bulaklak dyan, ha? Alejandro, patay ng makina. Magandang umaga po. Sino kayo at anong kailangan nyo rito, ha? Senyorita, napatulong lang ako sa kanilang mamigtas ang bulaklak. Eto pa. Salamat. Silang taga Maynila kanina pa naghihintay. Ah, mga ahente, ha? Hindi ko kailangan ng ahente dito. Hala, pumasok ka sa loob. Dali! Aba, nagkakamali po kayo. Ako po ang agrimisyon na pinatawagan niyo sa Manila. Ah, kayo pala, ha? Pues dapat yung malaman na hindi ko kagustuhan ng pagkakatawag sa inyo. Si Vaporong ang dapat niyong kausapin tungkol sa bagay na yan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa iyo. Armando Villamor po. Ang bago ninyong lingkod. At sila naman ay si... Margarita Morente po. Kinagagalak ko kayo makilala. Ako man po'y gayon din. Siya nga pala, ang aking kaibigan. Pablo, walang gulat po. Pag-utusan ninyo. Naibaho ako ng salitaan. Sino ho ba si Vaporong at saan nakatira? Si Vaporong ba? Siya ang aming katiwala. Tsaka dyan lang siya sa may libis na katira. Itanong na ninyo sa mga tao doon. Lahat naman sila yung nakakaalam eh. Salamat ho. Wala naman. Margarita! Bumalik ka na! Ano ba ang ginagawa mo dyan? Madali ka! Hanggang sa muling pagkikita. Ang baksik pala ng kapatid noon. Oo nga, no. Tayo na kay Vaporong. Bukas na, linggo naman ngayon eh. Pasyal-pasyal muna tayo doon sa plaza at baka maraming magandang babae doon. Sige, kasama na lang kita. Meron na ako na akong sundahan eh. Alejandro, akong bahala sa iyo ha. Salamat. Abling, maleta. Hindi pa papayaman ang nais kong gawin. Kung hindi, ang ibig ko ay maraming makinabang sa mga lupain niya. Yan ang tama, Ita. Hindi lamang mga kanayo natin ang makikinabang. Ang sabihin mo, baka kumuha pa tayo ng ibang magsasaka sa ibang bayan. Biro mo ba ang laki ng asyenda niyan? 2,000 hektarya.
At kung lahat na yun ay matatamnan, ay aani tayo na mahigit sa 100,000 kaban taon-taon. Oo nga. Ngunit napakalaking kapital ang kakailanganin natin. Hindi ka Dad. Sapagkat karamihan sa magbubukid dito, may pagkakautang sa tatang mo. Hindi nga lamang sila makabayad sapagkat hindi mo sila pinagtatrabaho. Sino-sino ba sa Morente? Tingnan ko nga. Eto, pagkikita ko sa'yo. Ayan. Francisco Sanchez, Eladio Limpopo, Teopisto Castro, Alex Bontigal, Venancio Simbola, Apolonio de Leon. Baporo, hindi ba yan ang apelyido ng tatay ni Temyong? Ayan nga ang yumaong ama ni Temyong. Maibalita ko nga pala sa'yo, Idan. Narito na si Temyong. Kagagaling lamang niya sa Mindanao. Hindi ako interesado. Magkano utang? Ma'am Porong, yan ba ang timing na may-ari ng batalan na nakasasap sa lupa ni Miss Morente? Ba't talang naka... Iyan nga, alam mo, Idan, ang kanilang bahay, may batalan. Yung batalan nila ay lampas na sa kanilang bakuran, kaya't naroon na sa lupa mo. Maliit lamang, 2 metro lamang yata. Magkano ka mo utang? Tingnan ko nga. Ito. Mahigit lamang sa 2,000 piso. Sa makaswid hindi siya maaring tumangging manilbihan sa akin kung gayon. Hindi maaaring tumanggi sa'yo. At saka kung nga yan pakikinabangan natin ang bata niya. Malawak ang kanyang karanasan sa agrikultura. Maaari natin siyang gawing pangalawang katiwala. Alam mo, Edad, ako'y matanda na at hindi ko na kayang mag-isa ang trabaho niya. Kung ayaw mo naman magpatawag tayo ng iba sa Manila. Huwag na, Baporo. Huwag na. Yan taong yan ang ibig kong gawing pangalawang katiwala. Magaling. Bukas din ay pupunta siya at kakausapin ko. Sasama ko sa iyo. Lalong mabuti. Edad, pakinggan pa itong mga pangalan ng mga tao na kakausap sa inyo. Huwag na't masakit na ulo ko. Bakit hindi kami? Margarita, tiyan na. Kayo nang bahalang magpapasensya at marami pa kaming gagawin. Hindi nga naubos ang hiniling niyo, lalo na kayo. Alang-alang sa'yo. Ako naman. Ay, huwag mo po sito ng ipasok ka na. Ay, kawawa naman. Sige! Nandiyan ba si Temyo? Oho! Nandiyan ho sita? Tawagin mo. Oho! Tata Porong, gaano ba ang laki ng lupa kung nasasakop nila? Hindi namang gaano. Halika din tignan mo. Ayan. Mula lamang dito hanggang doon. Maliit lamang naman pala Aba, Porong, naririyan ka pala ha. Nanay ka. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Sinamahan ko po sila at meron kami sa jacket. Temyo, nandiyan po ba? natin. Tungkol ba rin sa kapirasong lupang nasasakop ng aming batalan? Talaga namang aalisin niya na, hindi pa lamang na asikaso ni Temyo. Huwag kayong mag-alala at talagang hindi naman namin kayo lalamangan. Aba, hindi nga po, Nanay ka. Aba, hindi ho. Tinitingnan lamang namin. Kakapraso lamang naman pala Ano ba yun? Kuya, ang ba't na natin piniligiba nila? Tinitignan ka. Temyo! Kuya, anong gagawin mo? Ubod lang sa sakin. Para kapraso ng lupa, hindi makatulong. Hindi yan ang itinarito namin. Huwag mong gawin yan! Huwag mo alam! Huwag! Huwag! Huwag din yan! Huwag mong gawin yan! Sabilan mo, huwag tumigil ka! Wala kang karapatan sumira ng ano pa mang bagay na pinakikinabangan. Kahit na sarili mo yan! Wala pala, ha? Nangaral ka pa. Hindi ba yun ang gusto mo? Hindi! Napakadilim kasi ng pag-iisip mo! Kaya't wala kang tagaunos din eh! Oy, lumayo-layo ka nga at baka pati kayo mapalakulwa. Anong wag? Huwag ka na Hindi yan ang sadya namin dito. Hindi yan! Sino ba lolokohin ninyo? Hindi, ano ba pinarito ng babae yan? Hindi ba upang kami pagbintangang magnanakaw ng lupa at alipustahin kami mga mahirap? Oo. Yan ang pagkakakilala mo sa akin. At yan din ang pagkakakilala ng lahat. Lahat kayo napupuot sa akin. Pinararatangan niyo ako ng kasalanan kailanman ay hindi na mahay sa aking puso. Kasalanan ko pa kung sarililing ko ang aking kalungkutan. Kayo ba'y ginampala ko kailanman? Masama pang iligpit ko aking sarili upang iwasan ang inyong pagkutya. Marahil hindi niyo maunawaan. Kapagkat tawag isip, puot, at kasasiman na naghahari sa lahat ng dako.
Napakalaki ng pinagbago ng daigdig na ito. Sadyang napakalaki. Kung ako man ay may nagawang kasalanan o pagkakamali sa inyo, hinahingi ko ang inyong kapatawaran. Mula ngayon ay iuukol ko na lamang ang aking buhay sa pagkakawang gawa. Lahat ng aking mga lupang nakatiwangwang ay pagyayamanin ko ng muli. Temyo, hihintayin kita sa bahay bukas ng umaga. Ikaw ang napili kong katiwala. Bait-bait naman pala eh. Kamutit ang siraan ng batala natin. Eh, mangyari, wala kang katitigil ng dagdag mo. Bata, ito eh. Dapat nga pala naman tayong mapahiya sa inasal natin. Oh, saan mo yun? Abasin! Oh, itong batang ito eh. Umakit ka na, umakit ka na. Kasi batala natin eh, kontik nang nagkawarat-warat. Akala ko ba'y naunawaan na niya ako? Nag-aksaya pala lamang ako ng panahon. Para din pala ako nakipag-usap sa isang kwabo? Dad, napitiyo kong si Darating. Darating. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Pinaghihintay niya ako. Ano ba akala niya sa kanyang sarili? Emperador? Pag hindi pa siya dumating sa loob ng 5 minuto, makikita niya ipamumukha ko sa kanyang pagkakautan ng kanyang ama. At pipilitin ko siyang manilpihan dito ng parang isang alipin. Palagay ko'y napahimbing ang tulog ni Temyo. Mabuti yata edad eh. Magpahinga ka na muna sa itaas. Pagdating niya, saka ka na lang namin patatawag. Ano ha? Mabuti pa nga. Sige, makikita ka na. Margarita, samahan ako sa kwarto. Eh, paano ate? Sino haras sa kanila dito? Si Batorong. Magandang umaga po. Ate Mio. Lagay ko, medyo ako na-atraso eh. Siya nga, kanina ka pa hinihintay namin dito. Ano po ka? Kanina pa nga ako sana ako pupunta rito eh, hindi ko maiwanan yung aking kalabaw eh. Bakit ba? Ano ba nangyari sa kalabaw mo? Ang anak ko eh. Magaling na. Ano naging anak? Ano pa magiging anak nun? Di kalabaw eh. Hindi yan, Temyo. Ang ibig namin sabihin, kung lalaki o babae. Siya nga naman. Babae, lalaki. Pero ang sopas mo nito, eh mistiso. Meron palang mistisong kalabaw. Yung maputi. Teka mo na, Temyo. Di ba maswerte raw yung puting kalabaw? Yan nga ang kasabihan. Pero asiste, tila ho yata meron pang ibig sumunod. Aba, hindi kambal. Eh, nga ako mangyayari. Pambira! Kambal na kalabaw. Tama na ang usapan tungkol sa kalabaw. Nag-aamoy kalabaw tuloy dito. Magandang umaga, Edad. At anong kinaganda ng umaga? Dahil sa kalabaw? Maupo kayo. Temyo, kailangan kong isang katiwalang hindi nangingiming magtrabaho parang isang kalabaw. Ano? Sang-ayon ka ba? Yan ang trabaho gusto ko eh. Bueno, kung gayon, makipag-usap ka kay Baporong tungkol sa iyong gaganahin. At makapag-uumpisa ka na ngayon. Ayusin ko agad yan, Edad. Salamat, Edad. At maaasahan mo, nagagawin ko lahat ang aking magagawa. Bibistahin ko lahat ang buong asyenda. At susulihin ko ang lupa. Pagkaraan sa linggo, magbabalik ako rito. At sasabihin ko siya kung ano-anong kailangan natin. Hindi na kailangan. Sasama ko araw-araw sa pagbibisita mo sa asyenda. Sasama ka? Ikaw? Oo, bakit? Wala. Naitatanong ko lamang. At hindi lamang ako, pati si Margarita. Aba, kailangan na rin sumama si Armando. Hindi ba, Armando? Aba, oo. Bakit? Kailangan ko rin nung mabisita ang buong asyenda nang aking malaman ng tiyak na laki upang masayos. Talagang kailangan nita. Bueno, kayo ba? Señora, malamig ako sa baw. Hindi ko pala handa ng mesa. Bueno, tayo magsasalo-salo bilang pasinaya sa ating layunin. Magaling. Huwag na kaya ito at inaantay pa ako ng aking kalabaw eh. Puro kalabaw. Tayo makakain. Kailangan kasi nagkaroon ng mistisong kalabaw.
klaseng pagkitipon to? Nakakaato. Huwag ka maingay. Kumalikos na rin ang tukin eh. Hindi ko malaman kung darating si Margarita o hindi. Natutulog na nga siguro. Eh kung ganito naman klase ang pupuntahan kong lahat ng pagkitipon, eh mabuti pa eh, papari na ako. Mabuti pa nga. Kaya ako maniipit ko na rin mainis eh. Hindi ko maalam kung anong klase ng babae ito si Ida. Mangungumpid at pagkatapos pag-antay tayo rito. Nakainis. Kung sa bagay mabuti ang kanyang tangka, ibig niya marahil maging sosyal. Sosyal. Pablo, huwag maupatawanin. Pari ba maging sosyal? Bahing makaluma. Oh, masyadong mainit. Pinupusan ako na malapot ah. Ikaw lang ba? Pati ako, ibig ko na magbubad eh. Magigil na kayo. Pati ako hindi na mapasalit. Para akong sinisilaban sa init eh. Mapilit lang ito si Igmi eh. Ayaw ko nang pumarito eh. Baka tumama ka lang maghapon dito eh. Alam ko ba may sayawan daw? Sino man sasayo sa tuktok na yan? Parang punebre? Hindi naman. Paano magpapasayo eh? Parang naman yun. Hindi na balin sa ayawan. Ang ibig ko malaman kung may pagkain. Puto naman sa takaw. Hindi, pagdating sa kaya eh, magtigil ka. Ano ba, Pur? Talaga bang ganito na lang tayo? Hindi lang naman. maintindihan ko si Edad. Kailang beses na akong katuglang-katug sa pintuan. Walang sinasabi kundi sandali na lamang daw. Eh, hindi lamang kayo naiinit. Pati ako init na rin. Ano ba naman ang ginagawa ng matandang yan? Hanggang ngayon hindi pa nananao. Sinusunod marahil yung kanyang kansola. Oh, siguro nga napakakulit niya matandang yan eh. Masyado namang mga bata ito. Eh ano ang maalala niyo kung sinasadya niya yun? At magulat naman kayo sa kanyang pagdating. Gugulate? Itong ayos sa amin ito? Ang ganda-ganda ng baro ko? At ang costume ko? Naku, piyado malulumas siya. Mariosep, hintayin natin siya. Napapansin ko lamang eh, masyado na yata. Magandang hapon naman sa inyong lahat. Magsiupo kayo. Ako'y nagpapasalamat ng buong puso sapagkat hindi ninyo ako binigo. Sa inyong pagpapaunlak sa aking paanyaya, ay napagkikilalang kahit bahagya ay mayroon pa rin kayong pagtingin sa akin. Inaamin kong matagal na rin panahon na ako'y naging malayo sa inyong lahat. Kaya hindi ko kayo sinisisi kung ako'y inyong kapuotan. Subalit ngayon ay bago na ang lahat. Magmula ngayon ay bukas na ang Hacienda Morente. Pagtulong-tulungan nating pagyamaning muli ang mga lupang nakatiwangwang. At hinihiling kong limutin na ninyo ang nakaraan. At tayo'y magsama-sama upang manumbalik na muli ang kasaganaan dito sa ating nayon. Hindi kayo dapat magtaka sa aking biglang pagbabago. Sapagkat sadyang ganyan ang buhay ng tao. Kagaya ng panahon. Mayroong tag-araw at mayroong tag-ulan. Marami nagsasabi na ako raw ay matandang dalaga. Masungit, sakim, walang kaibigan at walang kapwa-tao. Mayroon pa rin nagsasabing ako raw ay lipat na, makaluma, at walang kamalay-malay sa lakad ng bagong kabihasnan. Ngunit ipakikilala ko sa inyo na kayong lahat ay nagkakamali. Ang tao ay kasing tanda lamang ng kanyang sariling pakiramdam. Si Soledad Morente sa mga sandaling ito ay punong-puno ng buhay at sigla. Ngayon ay magsasaya tayong lahat. At ipakikilala ko sa inyong lahat ang tunay na si Soledad Morente.
nagdurusa rin ako ng mahal. Maniwala sana habang buhay, sasambahin kita at sa akin ikaw ay nawalay. O irog ko, ay, naku, ay. Sandali lamang mga kasama. Ang ibig ko ay magsayaw tayong lahat. Maestro, musika. Kabuhayan ko'y wala ng papari, lalo't sa pag-ibig. Ang anumang dusay di pa nakakamit ng iwi kong dilig. Minsan ang puso ko'y natutong umirot. Naku, anong sarap! Ang aking narinig ay di malilimot. Me muero de amor. Yo te quiero a ti, ang tamis na sabi. Ang patoy ko ay bayarin, you're the one for me. Mula noon ako'y naging maligaya, natutuminsan. Ang aking narinig ay di malilimot. Me muero de amor, me muero de amor.
Sa buhay na ito wala na akong dapat pang hilingin. Ang lahat ay pawang nangangako ng isang magandang kinabukasan. Pati ng hangin ay tila man din punong-puno ng masasayang awit. Ako man ay nasisiyante. Lalong-lalo na ngayon. Ikaw at ako ay magkapiling. Alam mo, Edad, ang pok na ito nagpapagunita sa akin ng ating maligayang kabataan. Naalala mo ba nung araw? Ang katulad mo ay isang ibon, kanta ng kanta. At talaga namang maganda yung tinig. Naalala mo ba yung madalas mong awitin ng araw? Alam mo, Temyo, nagtataka ko sa'yo. Para bang nahuhulaan mo ang aking iniisip? Ngayon lamang ibig nang mamutawi sa aking mga labing awit na yan Nananabik ako, Edad. Maaari bang awitin mo para sa akin? Bakit kaya ako'y nabuhay at tigib ng kalungkutan? Ang puso ko ay walang laya upang magmahal. Ngunit irong ako'y asahan, kahit ako ay mamatay. Ang pag-ibig ng aking puso sa palad mo giliw aking iiwanan. Huwag mo na iro akong alalahanin, pagkat ang puso ko ay naninimdim. Ngayon ko lamang napagtantong tuluyan na ang aking pag-ibig ay ayaw papigil. Bakit kaya ako'y nabuhay at sigib ng kalungkutan? Ang puso ko ay walang laya upang magmahal. Ngunit irong ako'y asahan, kahit ako ay mamatay. Ang pag-ibig ng aking puso sa hanap mo, aking iiwanan. Salamat, Edad. Ang iyong tinig ay kasing ganda ng iyong puso. At bawat katagang binikas ng iyong mga lapid ay naglalarawan ng isang kaluluwang malinis, banal, at maunawain. Totoo nga ba, Temyo? Hindi ka kaya nagbibiro? Hindi, Edad. Ito ang mga sandali ng pagtatapat at pagbubukas ng mga puso. Anong ibig mo sabihin? Alam mo, Edad, bago ako magtapat sa'yo, ibig ko munang magtanong na kung ang pag-ibig na isang mahirap na binata ay pahalagahan ng isang babaeng mayaman. Sa ngalan ng pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Walang mahirap at walang mayaman. Kung gayon ay ibig kong malaman mo na nasa palad mo ang kaligayahan ng mahirap na binatang yan. Nagtatapat ka ba sa akin ng pag-ibig, Temyo?
Hindi ako. Ang tinutukoy ko si Armando at si Margarita at sila ay nag-iibigan. Ano? Si Armando palang ibig mo sabihin, ha? Oy, Dad. Pakinggan mo muna ako. Sapagkat si Margarita naman ay may gusto ng gulang upang magmahal at umibig. Kaya huwag mo sanang dulutan siya ng kabiguan. Ano ba ang kaugnayan mo sa kanilang pagmahalan? Bakit ka ba nakikialam? Hindi ako sa nakikialam. Lamang ay si Margarita ay nangangambang magtapat sa iyo. Kung kaya't ako na nangahas na magsabi. At inakala ko namang ako'y pagbibigyan mo. Total naman si Armando ay walang hangarin sa inyong kayamanan. At si Margarita naman ay nahandang magpakasakit alang-alang sa kanya. Kaya ako na nakikiusap sa iyo na kung maaari, bayaan mo na silang makasal. At kung hindi, baka makaisip pa silang magtaanan. Oy! Kung kailangan ko ang iyong payo, sasabihin ko sa'yo. Hindi mo na kailangan turuan sapagkat nalaman ko ang aking ginagawa. Hindi kita kinuhang katiwala ng aking asyenda upang pakialaman mo ang aking sariling pamuhay. Edad, akala ko'y nagbago ka na at nawala ng kapuutan sa iyong puso. Akala ko'y marunong ka ng kumilala ng katwiran at ng katarungan. Akala ko'y hindi ka na mapagmataas ngayon. Ngunit yung palit, pakala lamang. Hindi ka pa rin nagbabago. Talagang hindi. Sapagkat ako'y gising at hindi nangangarap na katulad mo. Nakikita kong katotohanan at yan ang aking pinaniniwalaan. Para sa akin, walang lalaking hindi mapag-imbot at sinungaling na katulad mo. Pare-pareho kayong lahat. Oy, huwag mo kaming lalahatin. Wala akong sinasabi sa iyo kung hindi. Bigyan mo ng pagkakataon ng mga iba. Sapagkat lahat ng tayo pinanganak sa ibabaw ng lupa na may karapatan lumigaya. Oy, pangaralan mong iyong sarili at huwag mong pakilaman ang aking buhay. Magsikap ka sa iyong trabaho at magkakasundo tayo. Ang ahas nga naman, maghunos man, ahas din. Mula ngayon hindi mo nakakatiwala. Manap ka na ng ibang alipin. Yakit ko pagkain sa taas. Huwag ka mag-alala, bababa na rin yun. Siguro nakatulog yun sa malaking pagod. Marahil nga. Matilda, sasantya mo kayo pumayag din si ate? Sigurado yun. Lalo't kasi Mang Temyo yung magsasabi sa ate mo, hindi makasasandi yun. At isa pa yung ate mo man pati napatay kay Temyo. Kaya magsaya ka na. Kung gayon lubos na rin ang ating Rari. Nagkakamali ka. Wala nang pakialam. Akin na susi ng kwarto pribado ko. Dali! Susi ng kuweba? Madali ka! Madali! Aba, bakit ba? At huwag ka makalapit-lapit kailanman doon, ha? At dali ka, maghanda ka ng pagkain. Margarita, sa Lunes ay ipapasok kita sa kolehiyo bilang isang interna. Sa ate, hindi mo maaaring gawin sa akin yan. Huwag kang tumutol. Nalalaman ko ang aking ginagawa. Alam ko na. Nabigo rin si Tenyong. Ikinalulubog ko ate. Ngunit hindi ako maaaring magkasama sa'yo. Minamahal ko si Armando. Naiintindihan mo ba? Minamahal ko siya. Magtigil ka! Nalalaman ko ang aking ginagawa. Ayaw ko sumama sa'yo! Magandang gabi sa'yo, Dad. Magandang gabi naman, Tata Puro. Huwag kayong magtaka. Ako pa rin sa Soledad na gising at hindi nangangarap. Bakit mo nga ba ako pinasundo, Ida? Ang ibig kong gawin niyo, Tata Puro, ay ang lupa sa kabilang bakuran ay palinis niyo sa lalong madaling panahon. Palinis? Ngunit, paano linis ang ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang mga taong nakatira sa kubo ay paalisin, pati mga kubo nila. Ida, hindi mo maaaring gawin yan. Totoong maraming tao mapipinsala. Nalalaman ko ang aking ginagawa. Ida, makinig ka sa akin. Ano man ang dahilan ng iyong pinagbago, iniluluhog kong huwag mong ibuntun sa kanila ang iyong galit. Mahawa ka sa mga taong yun. Bakit hindi niyo ang inyuutos ko? Magandang gabi sa inyo. Kanya kami ibig
kimiga sa punong kahoy. Kaya hindi niya nalalaman ang hirap ng maraming anak. Ang ibig ko sabihin ganito, ako'y inutusan lamang ni Edad. Ang ibig ni Edad ay malinis ang pook na ito. Ano ba ang tingin sa amin? Basura? Hintay muna. Dapat ninyong malaman na ito'y kanyang lupa. At siya may titulo to rin sa pinanghahawakan. Saan mahusgado kayo pumunta ay talo kayo. Hindi ka Hintay muna. Ang ibig ko sabihin na ito, sundin na natin ang kanyang kagustuhan. Para walang gulo, ay magsama-sama tayo ron sa aking kapirasong lupa ron sa libid. Kaya naman ay buong puso kong pinagkakaloob sa inyo. Konting katahimikan lamang. Ang lahat ay hindi natin maring kunin sa dahas. Kinakailangan magpaliwanagan ang bawat isa sa atin. Maraming salamat. Talagang wala na kaming maisip na paraan. At saka na kami makikisuyo sa inyo. Papayanin ninyo at pagpupulungan namin ng mga bagay na yan. Inakala ko namang maayos ang gusto na yan sa pamamagitan ng pagkipag-unawaan kay Edad. At naniniwala akong siya naman ay meron din naman puso damdamin ng katulad ng sa atin at hindi niya matitiis na tayo manirahan sa lansangan na parang mga hayop. Alam niya. Kaya muna kayo. Kailangan lusobin yan. Alam mo ba, Jose? Nag-aaksay ka lamang ng panahon. Kung ako, hindi ko maunawaan si Edad. Ikaw pa kaya? Ngunit porong kinakailangan maunawaan niya sapagkat hindi gawang biro mapabuhat ng bahay. Dali lang. Ang mabuti, kayo na mag-ayos-ayos. Ikaw na makipag-usap sa kanila. Huwag naman ninyong kalilimutan na sa lahat ng oras ay nakahanda ang aking maliit na lupa ron sa libid. Yan ay nakalampat sa inyo lahat. Jose, ikaw na ang bahala makipag-usap sa kanila. Mag-ayos-ayos kayo. Ako'y marami pang lalakarin, kaya diyan na muna kayo lahat. Ano, tatay? Jose, magtyaga ka lang makapag-usap eh. Sulugin naman natin yung bahay. Tapos na. Matandang purong nini, purong bunga. Bago kayo gumawa ng anumang hakbang, kinakailangan tawagin muna natin ang ating mga iba pang kasamahan at pagpulungan natin ang mga bagay nito mamayang gabi. Ikaw naman bata ka eh. Kagaling-galing at katiwala ka na doon sa asyente. Umalis-alis ka na naman. Eh, napakainit ng ulo mo eh. Dahil wala ka naman trabaho. Wala kang iniwan doon sa tatang mo. Manang-mana kang talaga. Eh, kanino pa ako magmamana? Bakit kayo? Bakit kayo? Alam mo, narinig ko sabi ng mga taong doon. Lulis suminusi, angin ng tami ang gabi. Eh, ano ba? Napakabalita. Yan bata. Totoo. Totoo yan. Oo, lulis suminusi, angin ng tami ang gabi. Manong tulungan mo siya. Oo. Manong, sige na. Bayanin niyo siyang madala. Yung tigas ng bato ang ulo ng babaeng yan. Ikaw naman bata ka. Oo. Tumawa naman sa aling gabi. Para pagpapayuhan mo lamang yung mga tao na huwag nang gumawa ng gulo eh. Gusto ba ninyo lalong lumaki ang ulo niyo? Natuto siyang pumasok sa masikip, matuto siyang lumabas. Ako, hindi lang niya katiwala ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya. Tapos ang kwento. Masyado ka namang napakainit sa ulo mo. Ay, paghugas ka na ng kameron at ng paa at ng makamilindang sa ay. Ano na kaya mangyari kay Edad? Kawawa naman. Masyadong ginagawang... Kaya naman nakikita sa bahay dahil lang nangiiwan ko ako. Hindi ko mamamatay ko ng nervyo sa bahay. Kasama niya na ako nilita. Hindi na ako naiwan sa Senyorita. Ayoko malata sa bahay dito, Senyorita. Ayoko malata sa bahay. Ayoko hindi na rin ako malata sa bahay na ito. Ako'y bata mo.
Ibig ko makuhay na maligayos ang piling ni Ate Piano. Labis ang pagkamalaki ni Ate. Ngayon ko na ang patunay na wala halaga sa kanya na marami na siya. Ang ibig niya, siya na lamang na siya ang masusunod. Hindi na ako managsisimula. Senyorita, kapag nalaman na senyorita na dito, saan ipupunto na naman ang galit? Magalit na siya hanggang gusto niya. Panahon na ngayon upang mapatunayan kung hindi lahat ng lalaking magdaraya at hindi sinungaling. Si Armando ay tapat sa akin. At ako'y sasama sa kanya kahit nasaan. Senyorita, anong oras ang tipanan niyo? Hindi niya ako sabihin. Sinira ninyo ako maging tagapagsalita! Ngunit ang kagustuhan din ninyo na sunod! Hala! Gusto ninyo pumatay ng tao! Nauhukan kayo sa dugo! Ayan! Pumatay kayo ng tao! Sige! Pumatay kayo! At ang Diyos nga ang bahala sa inyo! Nagibiting na ako sa akin tungkulin! Kaya nga naman, bakit hindi niyo pakinggan tataw siya? Ano pa siya dito? Magandang gabi sa iyo, Ilan. Kami na pareho, hindi upang manggulo. Hindi upang ilahad sa iyo ang karaingan ng aming mga damdamin. Napakabigat ng ipinagagawa mo sa amin, Ilan. Sadyang napakabigat para sa aming mga maralita. Nalalaman namin na ang lupang yan ay sa iyo at hindi namin inaangkin. Para malaman mo ang katotohanan nila. Ang nasira mong ama nagbigay sa amin ng pahintulot na magtayo ng mga kubro. Doon na ako nagkaanak hanggang sa magkapo. At hindi lamang ako. Lahat kaming naninirahan doon ay panatag ang mga kalobang doon na rin kaming mamamatay. Bakit mo kami paalis? Anong kasalanan ang nagawa namin sa iyo? Kung ibig mo uupa kami sa iyo kung tapos. Kung tapos na kayo, Tataw Jose, ako naman ang inyong dinggin. Inyutos ko nga kay Tata Porong na kayo'y pagsabihang umalis sa lupang yun. Ngunit yan ay kahapon. Ngayon, sa ganang akin ay umalis man kayo o hindi ay pareho na lamang sa akin. Ngayon ko nakilala ang aking pagkakamali. Sa paghangat kong makapagtulit ng kabutihan at matulungan kayong lahat ay ganito pang aking sasabihin. Ang hindi maunawaan, ang kutyain ng lahat. Hanggang sa mga sandaling ito ay pagtangkam pa niyong lusubin upang marahil ay pagwatakpan niyo ng kamay. Alam kong kinamumuhian ninyo ako, subalit hindi ko kayo sinisisi. Yan ay inyong karapatan. Ako ay aalis. Iiwanan ko ang asyenda sa pamahala ni Tata Porong. Kaya't tuloy pa rin ang inyong pagtatrabaho. Ang lupang kinatatayuan ng inyong mga bahay ay talagang ibibigay ko sa eskwelahan upang magawang palaruan ng mga anak ninyong nag-aaral. Gayun din, ibig ko sanang magpahukay doon ng poso artisyano upang may makunan kayo ng tubig na inumin. Kayo na ang bahala.
ending ko. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, ibig kong malaman mo, walang katapusan ang pagmamahal ko sa iyo. Ngayon ako naniniwala, totoo nga pala, bawat tayo may karapatang umibig ng malaya at mabuhay ng maligaya. Sa pangamba ko, baka ikaw may lumasap ng pagkasipayo. Ay, hindi ko na nagunitang mahal lang pala sa iyong pag-ibig. Hindi nga pala ba't ang ginagawa ko pagpigil sa iyong kaligayahan. Kung ako man ay inyanak sa pagluha, ikaw ay hindi. Tawarin mo ko. Ate, ako ang hindi nakakilala ng mabuting hangarin mo para sa akin. Ako ang nagkasala sa iyo, ate. Patawarin mo. Hindi na ako maaaring magsala natin. Sapagkat mahal naman kita. Hindi na mahal kita. Maaari din mag-isi, Armando. Lahat ng sasabihin mo, susundin ko na, ate. Susundin ko na. Hindi na kayo kailangan magsalan pa. Armando, patuloy ka. Magandang gabi sa iyo, Ate Soledad. Narinig ko lahat ang iyong mga pinag-usapan. Kaya ako ngayon ang humihingi ng kapatawaran sa tinangka namin pag-alis ni Margarita. Wala kang kasalanan, Armando. Napagkabuti mo, ate. Napagkabuti mo. Napagkabuti mo, Margarita, sa simbahan. At dito na kayo maninirahan. Mahalin mong mabuti si Margarita at pagpalain kayo ng Diyos. Dakilang puso meron ng ate. Margarita, ngayon tayo binabati na kita. Salamat po. Hindi sa'yo, Armando. Salamat. Ako naman bata ka eh. Kahit kailan ka eh. Kapag naisip mo, talagang hindi ka na mapipigil. Hindi ka na naawa sa amin. Tabayaan niyo at pagdating ko ni pagdadalang kayo ng tulong. Eh dahil ba doon? Maiiwanan mo na naman kami ni Inding eh. Kaya layo-layo pa naman ng Papa Ros. Ganyan! Ganyan! Aba, Poro! Mabuting dumating kayo. Tuloy kaya. Ano araw na ka? Ano araw po? Naku, mabuting dumating ka, Poro. Ayan, aalis na naman daw at babalik sa Mindanao. Ikaw na nga bahalang makipag-usap. Yan, Jeng. Ay, akong bahala. Hindi mo maaaring gawin yan, Tenyo. Hindi mo maaaring gawin sa akin yan. Ikaw pa naman nahihirang kung beses mo sa kasal namin ni Margarita. Pumayag na ba si... Pumayag na siya, Tidas. Bueno, kung gano'n ay binabati kita at hindi na muna ako alis hanggang dito po sa iyo yung kasal. Ayaw pa niyan. Maraming salamat, Temyo. Temyo. Ay. Sila yata malikas gagawin mong yan. Bakit? Nandito ang kapalaran eh, aalis ka pa. Ano ibig mo sabihin? Hindi managin mo. Ayan, parang makipagpurong. Kaya nga naman, Temyo. Baka akala mo'y nakakaila sa akin yung mga ikinigilis mo. Nalalaman kung may pag-ibig ka kay Ida. At siya man naman ay may pag-ibig din sa'yo. Hindi kami ba purong maaaring magkatuloy dahil kailan ma?
Sapagkat parehong mainit ang aming ulo eh. E di ang katapusan na niyo, magkakamatayan kami dalawa. Mabuti pa yung magkalimutan na. Putong batang ito. Hindi mo ba nalalaman yung kasabihang ang umuurong ay hindi nagtatagumpay? At isa pa, wala masimsimang birya sa matyagang manalangin. Tama. Dahil mababad sa tubig, kapag nadaran sa init, kapilit ang magdidikit. At ito pa isa, marahil na maalam mo ito. Walang matigas na buto sa matyagang aso. Basta mamayang gabi, kami ang bahala. Kayo ang bahala. Pero akong kawawa. Ate, sa buong buhay ko ngayon lamang ako mapapahiwalay sa'yo. Kaya't hindi ko malaman ang aking gagawin kung hindi ka mapapigil. Hindi mo na kailangan, Margarita. Mula ngayon, ay dapat mo na lamang iyo ko lang panahon mo kay Armando. Magmahalan kayo at magtulungan kayo. Yan lamang ang maipapayo ko sa iyo. Ngunit ate, alam kong mahal mo siya at nalalaman kong mahal ka rin niya. Hindi kami maaaring magkasundo ni Temyo. Sapagkat magkaiba kami ng damdamin. Ang sino man sa amin ay hindi maaaring patalo sa isa't isa. Kaya nga ang kailangan ay itungo kong isa sa iyo, ate. Kailangan niya. Ngunit ako, susuko sa kanya? Nunca. Ay giliw, ang ibig ay dinggin, ang ibig ay dinggin ng Ate, inaharanag ka na si Temyo. Pabayaan mo sila. Basta sa bintana yan. Pero ate, umalis ka na riyan. Halika ka na rito. Maghali ka. sayang lang Ngunit ate, ano gagawin natin? Nakakaya. Wala kang pakialam. Lagyan mo. Lumabang niya na ate. Sige. Tampa. Tampa ate. Sige pa, sige pa. matagal ng araw sa puso kong ito ay tunay kang mahal. Mahabag ka sana at ako'y alayan ng isang pagsuyong hindi na mapaparang. Aba, nagpatay pa ng ilaw. Sige, tuloy natin. Di mo nalalaman, matagal ng araw sa puso kong ito ay tunay kang mahal. Mahabag ka sana at ako'y alayan ng isang pagsuyo hindi na mapaparang. Ayan, nakita na ninyo. Ayaw bahala akong kawawa. Ayan, pinaday tuloy yung ilaw. Lumabas pa tayong kayaya. Pundangan kasi kayo eh. Yaya pa ng yaya, hara-hara na. Ang titigas ng ulo ninyo. Naku eh, dapat sa babae nga pukulin ng bato eh. Teka nga. Huwag mo gawin yan. Teka nga, Papasamataan niyo mo. Ano? Huwag kayong makialam. Temyo? Magandang gabi ate. Magandang gabi naman. Kalabaw lamang ang binabato, di ba? Narinig ko ang sinabi mo. Nasuyang-suya ka na sa akin, hindi ba?
O ngayon kaharap mo ako, bakit hindi mo ako pagbuhatan ng kamay? Napagkikilalang hindi ka tunay na lalaki. Ano ka mo? Hindi pala, ha? Halika. Aray! Aray! Aray, Diyos ko! Aray! Aray, Diyos ko! Matagal ko nang gustong gawin ito. Aray! Aray, Samuel! Aray, gusto na! Gusto na! Gusto na! Ha? Aray, naku! Aray! Aray! Hindi maaari sa akin yung kalukuhan. Ha? Aray! Aray, naku! At dapat mong malaman na nung araw pa iniibig na kita. Siya nga ba, Samuel? Oh! Iniibig din kita eh. Ano? Iniibig din kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung araw pa at nang hindi na ako nahirapan? Aray, suko na ako! Suko na ako! Suko ka na? Oo. Hala, Aray, hindi. naku! Aray, naku! Aray, Oh, ano kaya? aray, aray, magmula ngayon eh. Ikaw na ang susundin ko. Ikaw na ang aking amo. Ako na yung amo. Oo. Alex! May reklamo? Wala. Alex? Siguro, mayroong sila nagkasundo ng lahat. Kinakailangan ko yatang umuwi na ako sa Manila. Halagay ko nga, public. Ay, Pamporog, pagtitiga ko na ho ito, hindi na ako uwi sa Manila. Hello? Alec? Ano ka mo? Alec? Walang hiya ka, halik. Patutulong lamang sa'yo maghugas ng pinggan, bahahali ka? May reklama? Wala. Sura! Ah!